Hi, ako si Jay at itong kwento ko dito sa Canada. So, gusto ko lang i-share kung ano yung naging experience ko last May 9 and yun na nga, muntikan na akong maging kwento talaga sa Canada. So, ito yung nangyari sa akin. So, May 9, 2025, nagpunta ako sa Starbucks dahil nanday mga tropa, mga kaibigan. Then, nalibre ako. Siyempre, nakapagpalibre tayo. Nakapagpalibre ako ng ice choco mocha kinemerut ganyan. And then after that nagpunta ako sa Edo, Japan. Then bumili ako ng chicken and shrimp. And take note, wala po akong allergy na kahit ano. Never ako nagkaroon ng allergy and history sa hospital, medication, and etc. Wala po akong ganyan. So mga 7:30 yun. And then 7:30 PM yun. Then nagpunta kami sa basketballan kasi naglaro kami. 9 PM nagbasketball ako. And then first game, so normal pa naman lahat ng nangyayari, normal na basketball. Second game, medyo namamantal na ako. So dinedma ko lang siya. Dinedma ko lang hanggang halfway nung laro. Parang sobrang kate. Parang nangangati na ako lalo. So dinedma ko pa rin, nag-jacket lang ako. Then third game, parang siguro 5 pa lang yung score. Lumabas na ako, nagpunta ako sa CR. Kasi sabi ko parang may kakaiba. Pagpunta ko sa CR, nagubad ako ng jacket, nagubad ako ng jersey. Nakita ko yung buong katawan ko, sobrang daming ang pantal. As in, ang lalaki niya, pati sa mukha ko, hanggang paa. Sobrang laki. Then nagtaka ako, sabi ako, bakit ganun? Wala naman akala ko normal na pantal lang. Pero sobrang laki niya. So nagpalit agad ako ng sweater kasi may dala akong sweater. Then naghilamos ako kasi sabi ko baka wala lang. Baka hupa din. Pagkapalit ko ng sweater, after 10 seconds siguro, bigla akong naliyo. Napaupo na lang ako bigla sa CR, sa lapag. And then, sabi ko may mangyayari ng kakaiba. Naramdaman ko siya. Buti conscious pa ako. Pinilit kong lumabas ng CR kasi naliliyo na talaga ako. Nailabas ko yung kalahati ng katawan ko sa pinto. Then, nakasigaw pa ako. Parang huling sigaw ko na yon. Sumigaw ako ng pangalan ng kasama ko. And then, nagtakbuhan sila papunta sa akin bago ako matumba. And then, inupo nila ako. Parang 1 minute lang after nun, parang nag-countdown na yung buong katawan ko ng 10 hanggang 0. Nawalan ako ng pandinig, paningin, blackout lahat. Nawala na lahat. Nawalan ako ng malay. 3 times ako nawalan ng malay. And then buti na lang naisigaw ko agad hospital 911 bago ako nawalan ng malay nun. Buti na lang, sobrang bilis dito, dumating agad ang paramedic, fire truck, ambulance, dumating agad. Nung parang may narinig, basta 3 beses ako nawalan ng malay and then may narinig na akong ambulance na dumating nun. Tapos, nag-hallucinate na daw ako. Sigaw daw ako ng sigaw. Pero wala akong nakikita nun. Sigaw daw ako ng sigaw. Pinagsasampal na daw ako kasi wala na akong malay. Yun, nung dumating yung paramedic, yung ambulance, pagsakay sa ambulance may itinurok daw sa akin. Wala pa rin ako, unconscious pa din ako nun. Nag-hallucinate pa din ako. May tinurok sa akin. Then on the way papunta sa hospital, medyo yun, naging okay yung pakaramdam ko. So buti na lang, sobrang bilis ng response nila dito pagdating sa health. And emergency pa yun ang pinakamaganda doon, wala akong binayaran kahit piso. And emergency yun. So yun lang. Thank you Lord pa din. Thank you. Hindi pa sure kung ano yung findings kasi kailangan ko pa magpa-blood test. Pero ito yung mga naramdaman ko.